Sabi ng mga OLA agent, maging aware sa scammer na ito. Trabaho o the work, professional online loan scammer. So, pinapalabas ng mga mas legit na scammer yung mga tao o yung mga individual na nagkakaroon ng utang sa OLA na hindi nakakapagbayad agad, mas lehitimong mandurugas at scammer dahil hindi lang nakapagbayad sa mga utang sa mga OLA. So, talakayin natin sa video ito. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, magpapasalamat lang po ako sa inyo sa patuloy at pagtangkilik na suporta dito sa aking channel. Pakipakalo na lang po lahat ng aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, pati na rin itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ito. Pakishare nyo na rin po para makapag-share tayo sa mga OLA victims at kung mas mapalaganap natin ang mga video ito. At pakihit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, merong text ang isang OLA agent doon sa isang individual na nakahiram o nagkaroon ng utang dito sa isang OLA na hindi ko muna alam at hindi ko rin alam kung ano ito. Pero ang sabi dito is ganito, no? Dear references, wanted. This person, nakabura yung pangalan, is already posted in all social media and group pages as one of the online lending fraud scammers. Mag-ingat po kayo sa taong ito, maging aware sa scammer na ito, work professional online loan scammer o professional online scammer. Okay? So yun, ganito yan, ginagaslight nila yung mga taong nagkakaroon ng utang dito sa mga OLA na kung saan hindi agad-agad nakakabayad. Parang ginagawa nila is binabaliktad nila yung mga bagay na hindi naman dapat gawin doon sa mga nagkakaroon ng utang. Unang-una, yung pagsasabi pa lang ng this person is already posted in all social media and group pages. Diba? Sino ba ang mas tunay na scammer? Sino ba yung mas tunay na mga illegal yung ginagawa? Diba? Doon pa lang sa unang stanza ng pagkakabanggit, pinost nyo na yung taong nagkaroon ng utang. Hindi agad nakabayad. Diba? Kung talaga legit kayo ng mga nagpapautang na kumpanya o korporasyon na nagpapautang, hindi nyo pwedeng gawin yan. Alam niyo yan kung professional talaga kayo, no? Ito payo ko lang doon sa mga OLA agent, no? Tsaka doon sa mga OLA na nag-ooperate as ginagawa yung ganitong klase ng mga pananakot, pamamahiya on social media. Please stop nyo na yan. Pero hindi pwede. Kasi yan yung galawin nyo talaga, di ba? Pinapahiya nyo talaga on social media. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi naman niya talaga ninanais na hindi agad makabayad? Karapatan nyo bang ipahiya yung tao? Hindi naman kasi lahat ng tao is nangungutang at hindi magbabayad dito sa mga online loan. Yung iba rito, totoo lang, naging biktima lang ng mga tapal-tapal system na ginagawa dahil nga nagkaroon siya ng utang sa isa, pagkatapos 7 days o-opera nyo. Di ba? Ako nakakaranas ako ngayon ng mga offer Totoo lang, dahil nga sa mga pag-awan sa nag-a-apply ka, tapos nagkakaroon ka ng due date, iba-ibang number yung magte-text sa akin na o-operan ako. Pagkatapos sasabihin nyo na legit na mga scammer, kaming mga nangungutang lang at nagbabayad naman. Okay? Ito kasi yung problema dyan, Ditong mga OLA agent na to, kasi naka-scripted na yan. Okay? Tandaan nyo. Scripted na yan, pagkatapos isisend sa lahat ng mga references, lahat ng mga nasa contacts niyan na maaaring nakuha ng mga OLA. Tapos, lahat yan iti-text nila. Tapos sasabihin na, yung taong nangutang dyan, scammer. Tapos lahat ng OLA, inutangan niya, sabihin na lahat kami mga online lending apps, inutangan niya, tapos hindi binayaran. Paano patunay na hindi kayo binayaran? Sabihin natin ganito. Siyempre, nagka-problema. Diba? Tapos inopera ninyo. Pagka-opera ninyo, nananggap ng tao kasi kailangan niya ng pambayad para doon sa ibang OLA. Tapos, sasabihin nyo na legit na mga scammer yung mga yan. Paano nyo napatunayan yung scammer? Nakita nyo ba doon sa mga ID?
na ginamit nila is fraud o paninilang. Doon pa lang sa una, gumamit ba sila ng mga peking identity? Gumamit ba sila ng mga peking ID na gawa sa Recto, sa Quiapo, di ba? Sa Divisoria, kung saan niya nakuha yan, nagpagawa, tapos napatunayan nyo na scammer o nang i-stapa sa inyo, di ba? Patunayan nyo muna bago kayo mag-text sa ibang mga tao na ginawa talaga na yun. Tapos ito, yung mga ginagawa ninyo, yung pag-text dyan sa mga references o dyan sa mga contact reference, yung mga OLA agent na ito, no? Payo ko daw sa inyo, no? Iwasan yung pagkuha-kuha. Kasi data privacy ng tao yan. Wala kayong karapatang kunin o tawagan, i-text yung mga taong hindi naman nila naabisuhan o hindi naman nila binigay sa inyo as a guarantor o co-maker. Okay? Kaya kayo nakakasuhan ng data privacy. Malakas lang ang loob nyo kasi wala pa nakukulong. Pero sa gagawin ng pako ngayon, sana tuloy-tuloy na, no? Ito kasi may gagawin din ako para matulungan din yung mga ibang biktima ng OLA na magkaroon kayo ng palo para maiwasan kayo, para magtanda kayo. Kasi walang nakukulong ng matagal, yun lang. Pero yung ginagawa nyo ganito, no? Maging aware sa scammer na ito, work professional o na scammer, di ba? Pinapalabas nyo talaga na scammer yung tao dahil nangungutang, tapos hindi nagbabayad. That's gumagamit ng mga kung ano-ano man. Siguro yun ang pinapoint out ninyo. Pero para sa akin is, kung nagbabayad naman sa simula yung tao at nagkakaroon ng problema in case of financial problem, dahil nga hindi naman lahat ng tao lagi may pera. Nagkakaroon din ng problema yan in case na baka sabihin natin na breadwinner yung nagkautang sa inyo. Tapos may problema pa siya sa ibang tao. May personal din siyang utang buod sa inyo. Tapos nagbigay siya dahil sa palaki ng pangangailangan ng tao ngayon, napilitang mangungutang sa mga online lending apps. Di ba? Tapos ngayon, kayo ginigipit nyo. After 7 days, kasi halos lahat ng nire-review ko ngayon, puro 7 days. Meron ako nare-review, may 15 days, pero ang laki ng tubo, halos doble. Doble, triple. Diba? Binabaon nyo sa utang yung tao, nagipit na nga, dahil nga sa pagtulong sa mga pamilya, sa mahal sa buhay, tapos ngayon, papahiin nyo po in social media. Facebook, TikTok, o kung saan man, na trip nyo gawin. Pero payo ko sa inyo na mga nagkakaroon ng utang dito sa mga OLA na ito. Kung saan nakakatanggap kayo ganito, no? Yung sinasabi ng kayo daw ay mga scammer, nangungutang na hindi nagbabayad, at napatunayan nyo naman na hindi kayo gumamit ng mga peking dokumento o something na kung ano man yung sa simula pa lang naninilang na kayo, is pwede nyo ilapit yan sa PAOK. Recommended ko na, kasi pupunta rin ako dyan next week. Then sa NBI, mas legit yan. Sa PNP, pwede naman, pero matagal yung aksyon. Okay, no? And then, pwede rin kayo file ng reklamo sa SEC, sa NPC, sa National Privacy Commission. Pwede rin yan. Kasi kung tinitext nila na ganito klase, yung mga references niyo o yung mga contact, nasa phone contact sa inyo na hindi niyo naman alam na kinokontak nila yan, is mas malala yung kaso nila. Okay? Sa mga biktima ng OLA na ganito yung ginagawa sa inyo, pwede kayo magreklamo. Kung gusto nyo, samahan nyo ako. Schedule ko kayo. Magpapile ako kasi ng kaso doon sa isang OLA na illegal naman, wala sa SEC. And then, ipapile ko lahat ng mga pwede kong ipile. Sumabay kayo sa akin, magbibigay ako ng schedule doon sa akin sa aking YouTube channel, doon sa aking description. Kung kailan, kung sakasakali, message nyo lang ako kung sasabay kayo sa akin o hindi. And then, i-forward natin lahat sa PAOK. Okay? Kung nakakatanggap kayo kasi, para sa akin, no, kung kayo naman legit na nangutang at nagbabayad naman kayo, wala kayong problema dapat na isipin sa mga ito. Okay? Karapatan natin na magreklamo sa mga umaabuso. Kasi ako, nakaranas ako nagkaroon ng utang pero wala pang due date, nag-post na ako sa social media. And then, meron din naninili sa akin na hindi ko naman nautangan, pinopost din ako, pinapahiya rin ako, ginagawan din ako ng JC, para matuluyan itong mga OLA agent, para madala. Okay? So, sana nakatulong ang video ito sa inyo. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.